Sabi nga nila, may mga taong dumarating sa buhay natin na parang ulan. Hindi mo inaasahan pero binabasa ka ng buo. Hindi mo alam kung kanlungan ba sila o bagyo. Pero kahit alam mong lilipas din sila, pipiliin mo pa rin tumayo sa gitna. Kahit wala kang payong, kahit nilalamig ka na. Kasi sa kanya mo unang naramdaman na minahal ka. Sana talaga hindi ako mapagalitan ni Lolo at Lola. Kasi naman late na talaga ako. Kaya ito, nang makarating ako sa bahay, alo, saktong tapos na silang magdasal sa altar. Oh, Apo, nandiyan ka na pala. Anong balita? Kamusta na yung kaibigan mo? Lolo, Lola, sorry, hindi ako umabot sa pagdadasal. Okay lang yon, Apo. Hindi po kayo galit sa akin? Apo, bakit naman kami magagalit sa'yo? Alam naman namin na babait kang bata. O siya, kamusta si Gab? Okay na ba siya doon sa bahay niya? Lolo, okay na po. Sabi nga niya, tumambay daw po ako palagi doon para may kasama daw po siya. Kung sa bagay, Apo, mas maganda din na minsan tumatambay ka sa labas. Hindi yung lagi ka lang nagkukulong sa kwarto mo. Sige po, Lolo. Pero hindi po kayo galit sa akin. Apo, wala nang dahilan para magalit kami sa'yo. O siya, maglinis ka na ng katawan mo at maghahapunan na tayo. Kaya naman, naligo na ako. At habang naliligo ako, iniisip ko si Gab. Siguro, naliligo na din yun. Sakto pala bukas, anniversary ni Lolo at Lola. Iimbitahin ko siya. Kaya ito, matapos makaligo, nagbihis na ako tapos naghapunan na kami nila Lolo at Lola. Isang payapa at tahimik na gabi. Tapos, ang sweet nila Lolo at Lola. Nakakatawa lang silang pagmasdan. Sana all. At gusto kong ganun din ako. Yung mahanap ko yung taong hanggang sa pagtanda may sasamahan ako. Kaya naman matapos makakain, naglinis na ako sa kusina. Tapos eto, diretso sa silid ko at nahiga na ako kaagad. At aba, nag-chat si Gab. Sabi niya sa chat, magkita ulit tayo bukas. Kaya ito, ewan ko ba pero sobrang saya ng puso ko. At nakangiti lang talaga ako habang nagre-reply sa chat niya ng ganito. Sige po. Matapos ang reply ko, ipinikit ko na ang mga mata ko. Pero yung puso ko, bakit ganito? Parang ayaw akong patulugin. Gagi talaga. Ang saya ko kasi masyado. Kaya lang, bigla akong natakot kasi naman
May malamig na simoy ng hangin akong naramdaman. Gagi talaga. Nakakakilabot. Ano yun? Bumangon talaga ako tapos bubuksan ko yung ilaw. Kaso bago pa ako makarating sa may switch, eto, natalisod ako. Kaya ito, muntik na akong madapa sa silid ko. At nung mabuhay ko na yung ilaw, wala, nakita ko yung kahon na may lamang libro nakakalat sa gitna ng silid ko. Pero wala naman to kanina sa gitna. O baka naman di ko lang napansin. Kaya ito, inilagay ko na lang ulit sa ilalim ng kama. Tapos, bumalik na ako sa kama ko. Nahiga na ako. Kaya lang, may kakaiba akong nararamdaman. Medyo kinikilabutan ako. Pakiramdam ko may mga kasama ako sa silid ko. Gagi talaga. Parang hindi ako mag-isa. Kaya ito, hindi ko na pinatay ang ilaw. At natulog akong maliwanag sa silid ko. At buti na lang talaga at nakakatulog ako. At sa paglipas ng mahabang gabi, ang panaginip ko ay kakaiba. Kasi naman, bakit ganun? Magkasama daw kami ni Gab. Tapos, masaya lang. At ito, nagising na ako. Kasi may maingay na sa labas. Madami ng tao kahit madilim pa. At pagsilip ko sa bintana, abala na ang karamihan. May nagtatayo ng tent, tapos may nagkakatay ng baboy. Grabe. Excited na ako, tapos yung mga tao busy na talaga kahit madilim pa. Kaya naman ang ginawa ko, nagdasal muna ako bago lumabas ng silid ko. At ang dasal ko ay para kay lolo at lola na sana humaba pa yung buhay nila. At eto, lumabas na ako tapos hindi ko alam yung gagawin ko, kaya nanood na lang muna ako habang nagkakape dito sa labas ng bahay. Masaya lang talaga ako na nakikitang ganito ka-busy sa buong bahay ngayon. Kaso, kawawa ako pagkatapos. Siguradong napakadaming hugasin. Pero okay lang. Para naman kay lolo at kay lola yun eh. Kaya ito, habang nagkakape, naghihintay lang ako na utusan ako. Kaso wala eh. Busy silang lahat. Wala tuloy akong ginagawa. At may tumatawag sa pangalan ko. Paglingon ko, nakita ko sa labas si Gab. Nakasando, nakashort, tapos naka-rubber shoes. Kaya naman, nilapitan ko kagad siya para akong nabuhay ng dugo nung makita ko si Gab. At mukhang pagod siya. Akiro, anong meron? Gab, anniversary kasi ni lolo at lola. Huwag kang mawawala mamaya ha. Oo naman Akiro. Ikaw lang naman yung parang Cinderella kahapon na bigla na lang tumakbo pa palayo. Sorry na Gab. Nagdadasal kasi kami ng 5 PM dito.
Sorry na. Huwag ka na magalit. Gagi. Hindi ako galit, Akiro. Pero teka. Di mo man lang ba ako aalukin ng kape? Gab, pasok ka at magkape tayo. Wika ako. Akiro, salamat. Alam mo, namiss kita. Wika ni Gab. Dahil sa sinabi ni Gab, bigla akong napangiti tapos yung puso ko parang lumundag sa saya. Ewan ko ba? Mali ba yung nararamdaman ko o baka naman sabik lang ako na mas makilala pa siya. Kaya eto, habang nasa kusina kami, nagtitimpla lang ako ng kape kaso nakahawak pa siya sa balikat ko. At di ko alam kung bakit ako kinakabahan. Akiro, gusto ko yung sweet. Parang ikaw. Ang sweet ng mga ngiti mo. Gagi, umayos ka nga, Gab. Ang OA mo. Wika ko. Pero deep inside, utangin na, bakit kinikilig ako? Ay nako, ano ba tong nararamdaman ko? Kakaiba eh. At ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Yung masaya na may halong kaba. Tapos hindi ko maunawaan. Basta ang alam ko, masaya ako. At matapos kong matimpla yung kape, iniabot ko na kay Gab. Tikman mo na, masarap yan. Oo naman, titikman ko talaga. Lalo na't ikaw ang nagtimpla. At habang humihigop si Gab ng kape na ginawa ko, nakatitig lang ako sa kanya. Gagi, ang gwapo talaga ni Gab. Ano, masarap ba, Gab? Akiro, hindi lang masarap. Pinakamasarap. Wika ni Gab. Ay naku, nambola pa pero masaya ako sa bawat ngiti ni Gab na di ko nakita nung una ko siyang masilayan sa tabi ng daan. Sana laging may nagtitimpla ng kape para sa akin. At gusto ko yung ganito. Yung matamis pero binubuhay ang puso ko. Wika ni Gab. Napapangiti na lang ako. Gagi. Parang kinikilig ako pero oo na. Aaminin ko na. Kinikilig ako pero bakit? At si Gab, aba, may pagkindat pa. Nakakainis, ang sarap tusukin ng mata.